King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 977. Sacred King. Sabay tayong mamatay, brat na masyadong nakikialam sa negosyo ng ibang tao. Malalim at puno ng puot ang boses ng Peking Butler Chi habang pabalik siya kay Zhao Fang. Ang Peking Butler Chi ay tumingin kay Zhao Fang na may galit na mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nabigo siyang pumatay sa Crown Prince dahil kay Zhao Fang, at ngayon ay nahayag na ang kanyang mga landas dahil din kay Zhao Fang. Hindi niya akalain na mamamatay siya dahil sa kabataang ito na isa palang emperor. Mabilis na kumilos ang Peking Butler Chi at dumating sa harap ni Zhao Fang sa isang iglap. Isang transparent na itim na dagger na nagawang ganap na baliwalain ang paglaban ng espasyo na nakasaksak kay Zhao Fang. Isang heaven-grade daw of assassination weapon. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging gulat. Ang lakas na ipinakita ng Peking Butler Chi na ito ay hindi karaniwan. Sacred Lightning Protection. Isang harang ng kidlat ang biglang nabuo sa paligid ng katawan ni Zhao Fang habang ang Peking Butler Chi ay mabilis na umatake. Ang Peking Butler Chi ay ganap na binaliwala ang depensa ni Zhao Fang at inilipat ang kanyang sacred power habang siya ay tumulak pababa. Boom! Ang Sacred Lightning Protection ni Zhao Fang ay agad na nabasag, at malakas na kidlat ang bumaril sa umaatake. Weng! Boom! Ang Peking Butler Chi ay nagpakalat ng kanyang Mystic Light Sacred Power upang protektahan ang kanyang sarili at ipinagpatuloy ang strike. Natigilan si Zhao Fang. Hindi man lang naiwasan ng assassin ang pagganti sa pisikal na lakas at kidlat ni Zhao Fang, gumamit lang siya ng kaunting sacred power para harangin ito. Mukhang wala nang pakialam ang assassin na ito sa buhay niya at tinanggap na niya na mamamatay na siya. Wind Lightning Eye Flame. Naramdaman ni Zhao Fang na may nangyari at agad na inikat ang kanyang kaliwang mata upang ilabas ang isang soul technique. Ang assassin na ito ay malamang na nagtago ng sarili sa Imperial Palace sa buong panahon at nanunood ng paglilitis sa Crown Prince, kaya maaaring alam niya ang kaunti tungkol sa lakas at diskarte ni Zhao Fang. Higit pa rito, ang assassin na ito ay kasalukuyang nagpapakita ng lakas ng isang maagang yugto ng Sacred Lord. Kahit na si Zhao Fang ay may Sacred Lightning Body, hindi siya nang ahas na harapin ang pag-ataking ito. Isang nakamamanghang surge of fire ang bumaril sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang lilang at gintong liwanag ay kumikinang habang kumaluskos ang God Tribulation. Boom! Isang bola ng transparent na purple and gold lightning fire ang nagradiated ng destructive aura habang dumapo ito sa mukha ng assassin. Sigaw ng assassin. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning na pumapasok sa kanyang kaluluwa at katawan ay nagpahinto sa kanyang paggalaw. Whoosh! Agad na umatras si Zhao Fang mula sa assassin. Karamihan sa mga bantay sa loob ng Imperial Palace ay half-step kings o early-stage kings. Ang mga pinuno lamang ng maliliit na grupo ay mga emperor. Gayunpaman, hindi pa rin sila nang ahas na lumapit sa lugar kung saan nag-aaway si Zhao Fang at ang assassin. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga gusali sa Imperial Palace ay napakatigas at mayroong Draconic Providence at a race na nagpoprotekta sa kanila, lahat ng malapit ay nawasak. Mamatay. Naka-recover ang assassin sa loob ng kalahating hininga at muling kinasuhan si Zhao Fang. Bilang isang mamamatay tao, mayroon siyang tiyak na halaga ng pag-unawa sa kaluluwa. Sa makatuwid, ang pinsalang ginawa sa kanya ng eye bloodline technique ni Zhao Fang ay napakalimitado. Sino ang nang-ahas na maging mapangahas sa Great Gun Imperial Palace? Isang malakas na dagandong na nagpang-inig sa mga tainga ng isa ang tumunog mula sa likuran, na umalangaw-ngaw sa buong Imperial Palace. Boom! 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 Ang buong Imperial Palace ay nagsimulang manginig, at hindi mabilang na mga surge ng Draconic Providence ang lumitaw. Ang Draconic Providence ay sumanib sa mga batas ng langit at lupa at pinaghigpitan ang lugar na ito. Maging ang hangin ay ganap na nagyelo. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay agad na tumigas at bumagal na parang nahulog siya sa isang putikan. Parehong ang kanyang True Yuan at Bloodline ay labis na pinigilan. Isang gintong dragon na gawa sa liwanag ang agad na lumitaw sa itaas ng Imperial Palace na parang nagliliyab na araw. Pinuno ng isang surge ng Mystic Light Sacred Power ang lahat sa loob ng ilang daang milya. At ang kapangyarihan ng Draconic Providence ay tila nagkatotoo at napuno ang bawat pulgada ng hangin. Parang lahat ng langit at lupa ay nagbago. Ang gabi ay naging araw, at lahat ng bagay sa mundo ay kontrolado ng gintong figure.
Ano ang nangyayari? Agad namang nagtaas ng ulo si Tai Hongnan at tumingin sa langit sa di kalayuan. Isang Sacred King ng Great Gun Imperial ang kumilos. Matalim ang tingin ng isang elder ng Sky Suspension Palace. Ang Great Gun Imperial Palace ay naghihigpit sa pakikipaglaban, ngunit ang Sacred King na nagbabantay sa Imperial Palace ay personal na kumilos. Hindi mapalagay si Duke Nanfeng. Ang lahat ng mga imperial at iba't ibang mga eksperto sa loob ng Imperial Palace ay naramdaman ang kanilang mga puso na nanginginig habang naramdaman nila ang nakakatakot na mga batas ng langit at lupa. Bam! Boom! Ilang libong gwardya sa paligid ng gintong figure ay agad na yumoko dahil sa pinakamataas na puwersa. Bam! Ang walang limitasyong Mystic Light Sacred Power at Draconic Providence ay lumusab sa paligid ng assassin at bumuo ng isang pares ng mga kamay na may mga tato na dragon. Ho! Hinawakan ng mga kamay ang assassin at hindi man lang naisip ang lumaban. Gaano ka manggahas na saktan ang Great Gun Imperials? Isang malamig na sumangot ang tumunog mula sa figure sa gininto ang liwanag. Basag. Ang mga kamay na gawa sa gininto ang liwanag ay biglang humigpit, at ang figure ng assassin ay napunit, nag-iwan ng kakaiba, kalahating transparent na itim na kaluluwa na nakatali ng walang limitasyong mga batas at sacred power. Boom! 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 Ang gininto ang figure ay sumulyap kay Zhao Fang bago naglaho sa surge ng Draconic Providence. Ang dragon na gawa sa gininto ang liwanag ay agad na nawala, at bumalik sa normal ang langit at lupa. Ang taong iyon ay simpleng nililigawan si kamatayan. Ang lakas ng loob mong pumasok sa Imperial Palace. Walang kapantay ang mga imperial sa loob ng Great Gun Imperial Palace. Dapat ay Sacred King Feather Spirit ngayon lang, di ba? Eksperto iyon sa ranggo ng Sacred King. Bulalas ng mga gwardya habang dahan-daang bumalik sa kanilang mga pwesto. Sacred King. Nanginig ang puso ni Zhao Fang. Tanging ang mga nakarating sa tuktok ng Mystic Light Realm at may malalim na pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa ang matatawag na Sacred Kings. Ang mga Sacred Kings ay nakatayo sa tuktok ng kontinente at nananatili lamang sa ibaba ng demigods. Sa sandaling bumaba ang Sacred King, naramdaman ni Zhao Fang na pinagsama ng Sacred King ang kanilang mga batas sa hangin at kayang kontrolin ang lahat. Higit pa rito, ang Imperial Sacred King sa partikular ay maaaring kontrolin ang walang limitasyong Draconic Providence sa loob ng Imperial Palace. Maging ang ibang mga Sacred King ay lubos na madudurog. Salamat, Emperor Zhao, sa paghahanap ng mga track ng assassin na iyon. Sabi ng pinuno ng isang grupo ng mga gwardya. Pagkatapos ay bumalik si Zhao Fang sa palasyo ng ika-9 na prinsipe. Naroon din ang Old Ying. Zhao Fang, sino ang assassin na iyon? Tanong agad ng 9th Prince. Walang nangyaring ganito sa nakalipas na ilang dosenang millennia sa Great Gun Lord Dynasty. Isang Sacred King na kumikilos ang nagpasindek sa lahat ng miyembro at puwersa sa loob ng Lord Dynasty. Halos walang posibilidad na mabuhay ang assassin. Sa tingin ko ito ay isang hindi tao. Sinuri ni Zhao Fang ayon sa impormasyon at mga bakas na mayroon siya. Hindi tao. Nagawa nilang makapasok sa Great Gun Imperial Palace. Bulalas ng 9th Prince. Marahil ay nakalusot ang hindi tao dahil pansamantalang na-redirect ng paglilitis ng Crown Prince ang Draconic Providence. Gayunpaman, ang isang hindi tao na pumapasok sa Great Gun Imperial Palace ay may dagdag na kahalagahan kaysa sa iba pang mamamatay tao. Hindi nakakagulat na ang kanyang target ay ang Crown Prince. Matalim na titig ang Old Ying. Isang kakilakilabot na pagdagsa ng kapangyarihan ng kaluluwa ang nagliwanag sa isang ipinagbabawal na lupa sa likod ng Imperial Palace. Inabot ng Sacred King Feather Spirit at inilagay ang kamay sa kalahating transparent na itim na kaluluwa. Boom! Ang kaluluwa ay agad na nabasag sa ilalim ng kanyang makapangyarihang soul intent. Maaaring nakapasok na ang mga hindi tao sa Great Gun Imperial. Tunog ng Sacred King Feather Spirit pagkaraan ng ilang sandali. Ang ilang mga bola ng liwanag sa malapit ay paminsan-minsan ay nagiging maliwanag o malabo, at sila ay tahimik ng mahabang panahon. Kung iyon talaga ang kaso, kung gayon ang balita tungkol sa pag-atake ng hindi mga tao ay dapat pa ring dumarating. Isang sinaunang boses ang bumantong hininga. Ang isa ay nangangailangan ng 5 buwan upang maglakbay mula sa hilagang kanlurang rehiyon ng Great Gun Lord Dynasty patungo sa mga gitnang rehiyon kahit na gumamit sila ng mga teleportation array. Gayunpaman,
10 araw lamang ang kailangan kung ito ay impormasyon lamang at ipinadala ito sa pamamagitan ng natatanging istruktura ng Imperial Array Network. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog mula sa labas. Nag-uulat kay Grand Elder, dumating ang intel mula sa hilagang kanlurang rehiyon. Pasok. Ang tunog ng sinaunang tinig, at isang gintong papel na may larawan ng dragon ang dumapo sa kamay ng Sacred King Feather Spirit. Weng. Ang dragon seal dito ay agad na nawala. Ang mga hindi tao ay sumalakay. Isang seryosong boses ang tumunog sa kaluluwa ng lahat. King of Gods, Kabanata 978. Mga bakas. 3 tao ang nakaupo sa paligid ng isang mesa sa bulwagan ng Ninth Prince. Old Ying, gaano karami ang alam mo tungkol sa Eye of Samsara? Tanong ni Zhao Fang. Sa karanasan ni Old Ying, tiyak na marami siyang nalalaman kaysa sa iba. Ang Eye of Samsara ay may kakayahang magbigkis sa mga kaluluwa ng mga patay at lumikha ng immortal Samsara bodies. Malamang, iyon lang ang kakayahan ng Samsara of Death. Ang Eye of Samsara ay may isa pang Samsara, ang Samsara of Life. Ang Old Ying ay dahan-daang nag-isip at nagsalita sa isang tame-time na tono. Ang mga Eye of Samsara ay napakabihira maging sa mga inapo ng 8 Great God Eyes, at sila ay may kakaibang kakayahan. Ang isang tagapagmana ng mga Eye of Samsara ay bihirang lumitaw sa kasaysayan ng kontinente, na nangangahulugang limitado ang kaalaman tungkol sa mga kakayahan ng mga Eye of Samsara. Hindi sigurado si Old Ying sa mga kakayahan ng Samsara of Life. Mayroon ding Samsara of Life. Nagulat si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng Samsara of Life. Marahil ang Samsara of Life ang kritikal na punto sa paghahanap kay Liu Qingxen na binanggit ng sage. Nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Wala bang bakas o impormasyon sa kinaroroonan ng tagapagmana ng Eye of Samsara? Hindi sumuko si Zhao Fang. Ang tagapagmana ng isa sa 8 Great God Eyes ay nasa kontinente at walang pakialam sa nangyari dito. Kahit isang intel agency gaya ng Imperial Skynet ay hindi sila mahanap. Malamang na ang tagapagmana ng Eye of Samsara ay lumitaw sa lalawigan ng Yu 1,000 taon na ang nakalilipas. Parang may naalala si Old Ying at biglang nagsalita. Sa totoo lang, kahit ang Imperial Skynet ay hindi nagawang subaybayan ang isang individual tulad ng may-ari ng Eyes of Samsara dahil sila ay nagtrabaho ng mag-isa. Maraming lugar sa Great Gun Lord Dynasty na mapanganib at walang masyadong tao sa paligid. Naroon din ang Kang Ocean at iba pang mga lugar na napakalayo, sa labas ng kontrol ng Imperial Skynet. Higit pa rito, sinadyang itago ng may-ari ng Eyes of Samsara ang kanilang pagkakakilanlan. Iyon ay noong dumating ang Emperor of Death sa Continent Zone. Sabi ni Old Ying. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhao Fang ang tungkol sa nangyari sa pagitan ng Emperor of Death at ng may-ari ng Eyes of Samsara. May nangyari siguro sa pagitan nila para buhayin ng Eyes of Samsara ang Emperor of Death mula sa napakalayo. Hulaan ni Zhao Fang. Kailangang malaman ng isa na pinatay niya ang Emperor of Death sa Kang Ocean. Kung walang dating relasyon sa pagitan ng may-ari ng Eyes of Samsara at ng Emperor of Death, imposibleng muling mabuhay ang Emperor of Death sa Continent Zone. Gayunpaman, kahit na may naunang koneksyon sa pagitan nila, hindi kapanipaniwala pa rin na ang Eyes of Samsara ay maaaring muling buhayin ang Emperor of Death at ang kanyang mga Eye of Death din. Mula sa katotohanang ito lamang, madaling masasabi ng isang tao na ang may-ari ng Eyes of Samsara ay malayong mas malakas kaysa sa Emperor of Death. Zhao Fang, bakit gusto mong hanapin ang may-ari ng Eyes of Samsara? Curious na tanong ni Old Ying. Mula sa kanyang pananaw, sinusubukan ni Zhao Fang na hanapin ang may-ari ng Eyes of Samsara ay malamang na dahil gusto niyang maghiganti. Pagkatapos ng lahat, binuhay ng may-ari ng Eyes of Samsara ang Emperor of Death, isa sa mga pinakadakilang kaaway ni Zhao Fang. Kung wala ang Eyes of Samsara na tulong ng may-ari, magiging imposible para sa Emperor of Death na malayang gumala sa paligid. Gayunpaman, ang lakas ng may-ari ng Eyes of Samsara ay hindi isang bagay na maaaring labanan ni Zhao Fang ngayon. Ako ay bahagyang interesado sa mga inapo ng 8 Great God Eyes. Gusto ko ring tulungan nila ako sa isang bagay. Dahil sa tugon ni Zhao Fang, nawala ang mga hinala ni Old Ying. Masasabi ng Old Ying na ang bloodline sa mata ni Zhao Fang ay hindi pangkaraniwan. Ang eye bloodlines ng 8 Great God Eyes ay palaging pinakamalakas. Sa kabila noon, nagawa ni Zhao Fang na patayin ang Emperor of Death ng 2 beses.
Ang mga eye bloodline na maihahambing sa mga inapo ng 8 Great God Eyes ay napakabihirang. Kung gusto mong hanapin sila, naniniwala ako na kaya mo. Ngumiti si Old Ying at sinabi. Tinalo ni Zhao Fang ang Emperor of Death, na muling binuhay ng Eyes of Samsara. Ayaw ba ng may-ari ng Eyes of Samsara na makakita ng malakas na eye bloodline sa labas ng 8 Great God Eyes? Bahagyang inaabangan ng Old Ying ang pagkikita ni Zhao Fang sa Eyes of Samsara. Brother Zhao, matutulungan kita dito. Nangako ang ika-9 na prinsipe. Ang paghahanap ng isang tao ay nangangailangan ng maraming tao at impormasyon, at ang ika-9 na prinsipe ay naniniwala na nakatulong siya kay Zhao Fang sa bagay na ito. Nga pala, ang Ji family ang namamahala sa Yu province, tama ba? Biglang naalala ni Zhao Fang. Napakahirap maghanap ng isang tao sa Yu province ng mag-isa, at hindi ko alam kung handang tumulong ang Ji family sa iyo. Napabuntong hininga ang Old Ying. Bagamat ang ika-9 na prinsipe ay ang Crown Prince na ngayon, walang nakakaalam kung siya ay makakaupo sa upuang ito ng maayos at maging ang Sacred Emperor. Sa panahong ito, ang ibang mga prinsipe ay tatayo laban sa ika-9 na prinsipe. Kung ang isang aksidente ay nangyari sa ika-9 na prinsipe, kung gayon mayroon silang posibilidad na makipaglaban upang maging muli ang Crown Prince. Kung ang ibang mga prinsipe ay tumindig laban sa ika-9 na prinsipe, kung gayon ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay dapat na pareho rin. Ang Ji family ay isang puwersa na sumuporta sa 8th Prince. Sa ikatlong yugto ng paglilitis sa Crown Prince, si Zhao Fang ay nakagawa ng maraming pinsala sa ika-13 prinsipe at ang ika-8 prinsipe. Sa makatuwid, tiyak na hindi tatanggapin ng Ji family si Zhao Fang. Maaaring hindi iyon ang kaso. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Nang si Zhao Fang at Duan Muqing ay patungo sa gitna ng Continent Zone, nakasalubong nila ang Sacred Lord Star Demon sa daan, isang Grand Elder ng Ji family. Dahil inimbitahan ng Sacred Lord Star Demon si Zhao Fang na bumisita, hindi niya tatanggihan si Zhao Fang dahil lang magkaiba ang mga prinsipe na sinusuportahan nila. Higit pa rito, interesado si Zhao Fang sa mga libro tungkol sa eye bloodline ng Ji family. Marahil ay may mga eye bloodlines na mas malakas kaysa sa Purple Star Eyes sa Continent Zone. Gayunpaman, ang Ji family ang pinakamalakas na eye bloodline na pamilya, at ang kapangyarihan ng isang malaking pamilya ay hindi isang bagay na may kukumpara sa isang individual. Hindi pa umaalis ang Sacred Lord Star Demon, tama ba? Biglang tanong ni Zhao Fang. Zhao Fang, kilala mo ang Sacred Lord Star Demon? Nagulat si Old Ying. Sa hitsura nito, si Zhao Fang ay may sariling paraan. Nakatadhana ang gabing ito na maging maingay. Mas maraming gwardya ang nagpatrolya sa Imperial Palace, at mas malakas din sila. Nagkaroon din ng paminsan-minsang aura ng mga natatanging kayamanan, na malamang na mga tool na ginamit upang maghanap ng mga hindi tao. Nararamdaman din ni Zhao Fang ang ilang makapangyarihang aura na nagtatago sa paligid ng bulwagan ng 9th Prince. Noong nakaraan, ang Imperial Palace ang pinakaligtas na lugar sa Great Gunlord Dynasty. Halos walang mga eksperto sa paligid ng mga prinsipe habang sila ay nasa loob ng Imperial Palace. Gayunpaman, iba ang gabing ito. Marami ng puwersa ang nakatanggap ng balitang ito sa ikalawang araw. Ang Tai at Yu families ay agad na bumalik, at ang ilan sa mga puwersa ay maaaring hulaan kung ano ang nangyayari. Ang Sacred Emperor ay nakaupo sa gintong trono ng dragon sa ulo ng malaking bulwagan sa loob ng Imperial Palace. Sa dalawang gilid ng malaking bulwagan ay ang mga prinsipe at ang mga kinatawan ng Grand Duke Palaces. Zihang, ngayong ikaw na ang Crown Prince, kailangan mong magsumikap at matuto rin tungkol sa politika ng Great Gunlord Dynasty. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay patuloy na nagsasabi sa ika-9 na prinsipe. Sabihin sa mundo na si Zhou Zihang ay opisyal na ang Crown Prince ng Great Gunlord Dynasty. Ang Sacred Emperor ay sumulat ng isang kautusan. Ang mga nilalaman ng edict na ito ay malapit nang maglakbay sa paligid ng 18 lalawigan ng Great Gunlord Dynasty. Ang mga miyembro ng team na sumuporta sa 9th Prince ay gagantimpalaan ng titulong Marquis at magkakaroon ng proteksyon ng Draconic Providence ng Great Gunlord Dynasty. Ang Sacred Emperor ay sumulat ng isa pang kautusan. Kapag ang isang tao ay may proteksyon ng Draconic Providence, ang kanilang kabuuang lakas ay tataas habang sila ay nasa loob ng Great Gunlord Dynasty. Higit pa rito, ang Providence ay isang hindi nakikitang kapangyarihan na maaaring makaapekto sa maraming iba pang mga bagay,
karamihan sa mga ito ay karaniwang mabuti. Higit pa rito, ang isang marquee ay maaaring magkaroon ng ilang mga island zone, na maaaring pag-usapan sa grupong responsable sa pamamahagi ng mga teritoryo sa Great Gunlord Dynasty. Siyempre, ang pangunahing gantimpala ng pagiging isang marquee ay ang espesyal na awtoridad na mayroon sila sa lahat ng 18 probinsya. Ang mga kinatawan mula sa bawat lalawigan ay nagbigay ng kanilang mga ulat. Ang Sacred Emperor pagkatapos ay mabilis na pinatapos ang pulong at walang sinabi tungkol sa mga hindi tao. Sa hitsura nito, ang problema sa mga hindi tao ay hindi ganoon kalaki. Sa nakalipas na 1000 taon, ang dalawang Lord Dynasties ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa sa maliit na antas. Walang punto para kay Zhao Feng na mag-isip ng labis tungkol dito. Pagkatapos ay tinungol ni Zhao Feng ang 8th Princess Palace pagkatapos magpaalam sa 9th Prince. Master, matagal nang naghihintay dito si Bi Qingyu at ang iba pa mula sa Ocean Smoke Pavilion. Eksaktong malapit na ang paglalakbay sa Yu Province para kay Bi Qingyu at ng iba pa, kaya ginamit ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal para ipadala ang kanyang impormasyon. Lahat kayo sumama sa akin at batiin ang Ji family. Ang pakikipag-ugnayan sa 8 big families ay mapapalaki ang mga koneksyon ng Ocean Smoke Pavilion. Napakahalaga nito para sa Ocean Smoke Pavilion, na isang ahensya ng impormasyon. Munting kaibigan Zhao, ang tagal na nating hindi nagkikita, ngunit ang iyong mga diskarte sa I-Bloodline ay mas bumuti. Pinangunahan ng Sacred Lord Star Demon ang Ji family palabas sa palasyo ng 8th Prince. Sina Ji Wuye, Ji Lan, Ji Dengtian, at ang iba pa mula sa Ji family ay agad na tumingin kay Zhao Feng. Si Ji Lan ay may komplikadong ekspresyon. Madali siyang natalo ni Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension, at ngayon ay natalo na niya ang dalawang henyo ng nakaraang henerasyon ng Ji family sa Imperial Tombs. Sa kabilang banda, tumingin si Ji Wuye kay Zhao Feng nang may paghanga. Nagbibiro si Senior Star Demon. Gusto ng junior na ito na makita ang pinakamalakas na I-Bloodline na pamilya sa kontinente at matuto mula sa kanila. Ang ika-9 na prinsipe ay nagpadala ng mga tao upang bigyan ng pansin ang pamilya Ji kagabi. Ito ang dahilan kung bakit hinihintay ng mga mula sa Ji family si Zhao Feng. Bagamat ang 8th Prince ay kalaban ng Crown Prince, ang Sacred Lord Star Demon ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkapuot kay Zhao Feng, na ginawa ang huli na tumingin sa kanya sa ibang pananaw. Marahil sa mga mata ng Sacred Lord Star Demon, tanging ay bloodlines at ay bloodline techniques lang ang mahalaga. Naniniwala si Zhao Feng na makikinabang siya sa paglalakbay na ito. Hahaha, tinatanggap ng Ji family ang anumang malakas na I-Bloodline. Hindi napigilan ng Sacred Lord Star Demon na tumawa. Bagamat hindi gaanong ginagamit ni Zhao Feng ang mga kakayahan ng kanyang I-Bloodline sa paglilitis sa Crown Prince, napansin ng Sacred Lord Star Demon ang mga bagay na hindi ginawa ng iba dahil binibigyang pansin niya si Zhao Feng. Siguro ang mga disipulong ito ng Ji family ay maaari ding matuto mula sa little friend Zhao. Sabi ng Sacred Lord Star Demon. Ang pangungusap na ito ay malinaw na para sa mga miyembro ng Ji family sa likod niya. Ang kahulugan ay napakalinaw. Kahit na sinuportahan nila ang kaaway ng Crown Prince, ang mga prinsipe ay mananatili pa rin sa isang magandang relasyon sa ibabaw ng hindi bababa ng masyado. Sa makatuwid, maaari nilang kunin ang pagkakataong ito upang matuto ng isang bagay kung magkakaroon sila ng magandang relasyon kay Zhao Feng. Pagkatapos ay umalis si Zhao Feng sa Imperial Palace kasama ang Sacred Lord Star Demon at kasama. Sa loob ng bulwagan ng 8th Prince. Ika-8 Prinsipe. Tanong ni Luo Zun. Kamahalan, kahit na ang ika-9 na prinsipe ay naging Crown Prince, magiging mahirap para sa kanya na maupo sa kanyang upuan ng may kaunting puwersa lamang na sumusuporta sa kanya, at ang kasalukuyang sitwasyon. Pagsusuri ng isang elder sa malapit. Ang kanyang kahulugan ay napakalinaw. Hindi na kailangan ng ika-8 prinsipe na tulungan ang ika-9 na prinsipe, kaya dapat niyang pigilan ang koneksyong ito sa pagitan ni Zhao Feng at ng Ji family. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay ng tamang sandali, at baka makuha niya ang upuan ng Crown Prince. May sarili akong iniisip. Ang ika-8 prinsipe ay sumabad sa isang mapagpasyang tono. Naiintindihan. Bahagyang nagulat ang matanda at hindi na nagsalita pa. Bilang isang strategist, ang tanging magagawa niya ay magbigay ng mga ideya. Ang tunay na pinuno ay ang prinsipe pa rin. Tumigil sandali si Luo Zun bago maintindihan ang ibig sabihin ng 8th Prince.
Ayaw na ng 8th Prince na kalabanan si Zhao Fang. Kung ang ika-9 na prinsipe ay maaaring maging Crown Prince dahil kay Zhao Fang, bakit hindi rin siya matutulungan ni Zhao Fang na manatili sa upo ang iyon ng tuloy-tuloy at maging ang Sacred Emperor? King of Gods, Kabanata 999. Koleksyon ng I-Bloodline Techniques. Sinundan ni Zhao Fang ang Sacred Lord Star Demon at nakarating sa Ji Family sa Yu Province makalipas ang 4 na buwan. Ang Yu Family ay nakabase sa isang kagubatan na napapalibutan ng mga batis, at ito ay natatakpan ng isang lilang ambon. Ang mga normal na tao ay mahihirapang mahanap ang pasukan sa Ji Family kung wala silang miyembro ng Ji Family na nangunguna sa kanila o ilang kakaibang lihim na pamamaraan. Ito ay talagang isang kulungan. Pinuri ni Zhao Fang. Ang lahat sa loob ng ilang libong milya ng Ji Family ay natatakpan ng purple na ambon. Hindi lamang ito maganda, mayroon din itong kakayahang ihipnotismo ang sinumang tumingin dito at lumikha ng mga ilusyon. Bilang karagdagan, dahil ang mga miyembro ng Ji Family ay ipinanganak at lumaki sa ganitong kapaligiran, ang kanilang pagtutol sa mga ilusyon ay napakalakas. Munting kaibigan Zhao, dumating ka sa oras na ito upang makipagpalitan ng mga diskarte sa I-Bloodline, tama ba? Nakangiting tanong ng Sacred Lord Star Demon. Bagamat inimbitahan niya si Zhao Fang sa paggamit ng koleksyon ng mga diskarte sa I-Bloodline ng Ji Family, halatang hindi ipapakita ng Ji Family kay Zhao Fang ang lahat ng mayroon sila. Sa madaling salita, kakailanganin din ni Zhao Fang na kumuha ng ilang espesyal na diskarte sa I-Bloodline kung gusto niya ang magagandang bagay. Nandito ang junior na ito para matuto ng isang bagay. Si Zhao Fang ay nagbigay ng nakakainis na ngiti. Alam niya na interesado ang Sacred Lord Star Demon sa kanyang kakayahan sa disintegrasyon. Alam din ni Zhao Fang na ang kakayahan ng kanyang kaliwang mata ay napakakakaiba, kung hindi ay hindi siya mamarkahan bilang isang manloloko sa gumagalaw na Maze Palace. Malinaw na ayaw ibunyag ni Zhao Fang ang kanyang lihim na pamamaraan ng disintegration. Kahit na ginawa niya, malamang na walang I-Bloodline sa kontinente na maaaring gumamit nito. Ang ginintoang ripple ay nagmula sa mahiwagang ginintoang bola, na tinukoy bilang light of transparency and dispersion ng mga automaton ng Heaven's Legacy Race. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Zhao Fang ang light of transparency at dispersion din, at hindi pa rin niya ito lubos na nauunawaan, kaya mas mabuting huwag na itong ibunyag. Masyadong mapagpakumbaba ang little friend Zhao. Walang junior ng Ji Family ang kapareha mo. Saglit na huminto ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon. Dahil sa ayaw niyang pag-uugali ni Zhao Fang, bahagyang hindi siya masaya. Kahit na ang I-Bloodline technique ni Zhao Fang ay napakabihira, mas bihira ba ito kaysa sa buong koleksyon ng Ji Family? Nang marinig iyon, ibinaba ni na Jilan at Ji Wuya ang kanilang mga ulo, at nalungkot sina Ji Dengtian at Ji Bai. Hindi lang ang mga juniors ng Ji Family ang hindi kalaban ni Zhao Fang, kahit ang mga nakaraang henerasyon ay hindi niya kapareha. Pumunta ako dito para sa ibang bagay na kailangan ko ng tulong ni Senior. Nag-isip si Zhao Fang bago sinabi. Ano ito? Maaari mong sabihin sa akin. Nanatiling pareho ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon. Naisip niya na dumating si Zhao Fang upang matuto ng mga diskarte sa I-Bloodline at hindi niya inaasahan na magkakaroon ng iba pang isyu si Zhao Fang. Gusto kong makahanap ng isang tao sa Yu Province. Direktang sabi ni Zhao Fang. Isang tao. Ang Sacred Lord Star Demon at ang iba pa mula sa Ji Family ay nagpahayag ng mga kakaibang ekspresyon. Ang taong hinahanap ni Zhao Fang ay tiyak na kakaiba kung hindi niya mahanap ang mga ito kahit na ang kanyang katayuan sa mga puwersa ng ika-9 na prinsipe. Kahit si Old Ying at ang Ocean Smoke Pavilion ay walang magawa. Ang may-ari ng Eyes of Samsara. Sabi ni Zhao Fang, at ang mga mula sa Ji Family ay nagpakita ng mga nagulat na ekspresyon. Ang taong gustong hanapin ni Zhao Fang ay ang inapo ng isa sa 8 Great God Eyes. Nakarinig sila ng mga alamat tungkol sa mata ni Samsara. Sila ay lumitaw sa kontinente ilang libong taon na ang nakalilipas bago nawala. Natigilan sandali ang ekspresyon ng Sacred Lord Star Demon bago nagsalita. Maaari kitang tulungan dyan. Salamat. Sabi ni Zhao Fang na may mahinang ngiti. Hindi nagtagal ay dumating ang grupo ng mga tao sa Ji Family proper, at pinangunahan ng Sacred Lord Star Demon si Zhao Fang na pumasok sa mga panloob na rehiyon sa pamamagitan ng pasukan sa likod ng bundok. Munting kaibigan Zhao, dahil may hinahanap ka, bakit hindi ka muna manatili sa Ji Family sa ngayon?
Sabi ng Sacred Lord Star Demon. Salamat sa problema mo, sagot ni Zhao Fang. Ang paghahanap ng isang tao ay hindi magagawa sa loob ng isang araw o dalawa. Higit pa rito, kung babasahin niya ang kanilang koleksyon ng mga diskarte sa iBloodline, hindi niya maipakita sa kanila kung gaano siya kabilis magbasa. Medyo magtatagal, ngunit hindi ito maghahayag ng anumang kainahinala. Jilan, ipakita sa little friend na si Zhao at sa iba pa kung saan mananatili. Utos ng Sacred Lord Star Demon bago mawala sa lilang ambon. Salamat. Magalang na sabi ni Zhao Fang. Pagkatapos ay dinala ni Jilan sina Zhao Fang, Bi Qingyu, at ang iba pa sa isang napakagandang hardin. Lahat kayo ay maaaring manatili dito sa ngayon. Sabi ni Jilan bago umalis. Master, sa tingin ko ang Sacred Lord Star Demon ay may kaunting alam tungkol sa Eyes of Samsara. Sabi ni Bi Qingyu pagkaalis ni Jilan. Nakita ko rin iyon. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang, ngunit kung hindi gustong sabihin sa kanya ng Sacred Lord Star Demon, wala siyang magagawa. Si Zhao Fang ay tiyak na magtatanong ng isang beses pa bago siya umalis, at umaasa siyang makakuha ng kahit isang bagay mula sa Sacred Lord Star Demon. Lahat kayo ay maaaring manatili dito sa ngayon. Kung may oras ka, maglibot at makipagkita sa ilan sa mga upper echelon na miyembro ng G family. Sabi ni Zhao Fang bago pumasok sa isang silid. Dumating si Jilan kay Zhao Fang sa ikalawang umaga. Zhao Fang, iniimbitahan ka ng Sacred Lord Star Demon. Pagkatapos ay dinala ni Jilan si Zhao Fang sa isang lihim na bulwagan sa isang kagubatan. Pwede na kayong dalawa pumasok. Ang tinig ng Sacred Lord Star Demon ay tumunog mula sa loob ng bulwagan. Gumagalaw ang puso ni Jilan. Dahil sinabi ng Sacred Lord Star Demon na pareho, ibig sabihin ay makapasok din siya. Ito ay pribadong pag-aari ng Sacred Lord Star Demon. Ang ilan sa mga koleksyon dito ay mas mahalaga pa kaysa sa koleksyon ng pamilya mismo. Maaaring makita ng isa ang malalim na bloodline na mga diskarte na ginagawa pa rin ng Sacred Lord Star Demon. Madilim ang bulwagan, at napakasimple ng layout. Ito ang aking pribadong koleksyon. Ang little friend Zhao ay maaaring magbasa ng anumang mga libro sa kaliwa. Kung tungkol sa kanang bahagi, kailangan mong huminto. Ipinagmamalaki ng Sacred Lord Star Demon ang kanyang sarili. Bagamat dalawa lamang ang mga bookshelf dito, ang mga nilalaman sa loob nito ay napakabihirang sa labas ng mundo. Napatingin si Zhao Fang sa bookshelf sa kanang bahagi. Isang puting screen na may mga ron ng iba't ibang kulay ang umikot sa paligid nito. Hindi nagsalita si Zhao Fang at sinimulan munang basahin ang mga item sa kaliwang bookshelf. Maaari mo ring basahin, sabi ng Sacred Lord Star Demon kay Jilan. Sinimulan ni Jilan na basahin ang mga libro kasama si Zhao Fang na may pahintulot ng Sacred Lord Star Demon. Gayunpaman, ang bawat libro dito ay naglalaman ng isang dagat ng kaalaman at mangangailangan ng maraming oras para lamang maisaulo ito. Kinuha ni Zhao Fang ang isang random na libro at sinimulan itong basahin. Ang mga nilalaman at teorya ay lubos na detalyado. Kung nabasa ito ni Zhao Fang noong una niyang sinimulan ang pag-aaral ng mga diskarte sa iBloodline, ang kanyang kahusayan ay tumaas ng mabilis. Mukhang lahat ng nasa pribadong koleksyon ng Sacred Lord Star Demon ay lubhang mahalaga at bihira. Nagulat si Zhao Fang. Bagamat ang mga nilalaman ng mga aklat na ito ay hindi kasing ganda ng mga aklat ng Exiyang sa sinaunang misteryosong palasyo, lahat sila ay may kaugnayan sa mga diskarte sa iBloodline, na lubhang kapaki-pakinabang kay Zhao Fang. Ang isang normal na emperor ay mangangailangan ng 2 oras para lamang maisaulo ang nilalaman ng isa sa mga aklat na ito. Bagamat maaaring direktang kopyahin ni Zhao Fang ang lahat ng ito sa kanyang kaliwang mata, naruroon ang Sacred Lord Star Demon at Jilan, kaya mas mabuting mag-memorize na lang siya habang nagbabasa at huwag masyadong ipakita ang kanyang kakayahan. Nagtataka ako kung may anumang pag-unlad tungkol sa may-ari ng Eyes of Samsara. Tanong ni Zhao Fang habang binubuklat ang librong ito. Sa totoo lang, ang may-ari ng Eyes of Samsara ay dumating sa G family ilang libong taon na ang nakalilipas. May sinabi ang Sacred Lord Star Demon na ikinagulat ni Jilan. Hindi niya alam ang ganoong bagay kahit na miyembro siya ng G family. Tumigil sandali si Zhao Fang. Hindi niya inaasahan na sasagutin talaga ng Sacred Lord Star Demon ang tanong niya. Sa hitsura nito, walang ibinunyag ang Sacred Lord Star Demon kanina dahil napakaraming tao ang naruroon. Noon,
dumating siya upang basahin ang koleksyon ng mga diskarte sa I-Bloodline ng G-Family, at iniwan pa niya ang ilan sa kanyang mga diskarte at teorya ng I-Bloodline. Ang Sacred Lord Star Demon ay nagsabi ng mas hindi alam at nakakagulat na balita. Mga diskarte at teorya tungkol sa Eyes of Samsara. Nagulat si Zhao Feng. Ang mga diskarte sa I-Bloodline at teorya tungkol sa Eyes of Samsara ay magiging katulad ng Dark Eye Secret Manual na nakuha niya mula kay Duan Muqing. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan, kung ano ang personal na iniwan ng may-ari ng Eyes of Samsara sa G-Family ay mas mahalaga. Ngunit ang G-Family ay hindi sigurado sa kanyang kasalukuyang impormasyon. Ni hindi nga namin alam kung nasa Yu Province pa siya. Dagdag pa ng Sacred Lord Star Demon. Salamat sa pagsasabi sa akin, Senior Sacred Lord Star Demon. Pinagdikit ni Zhao Feng ang kanyang mga kamay at nagpasalamat. Hindi lamang ipinahayag ng Sacred Lord Star Demon ang kanyang pribadong koleksyon kay Zhao Feng, sinabi rin niya kay Zhao Feng ang napakalaking sikreto. Ang naiwan niya ay nasa bookshelf sa kanan mo. Isang tusong ngiti ang ipinakita ng Sacred Lord Star Demon. Si Zhao Feng ay nagbigay ng walang magawang ngiti at napalubog sa librong nasa kanyang mga kamay. Sa kabilang panig, si Jillian ay walang pakialam kay Zhao Feng at sinubukang isaulo ang mas maraming nilalaman hanggat maaari upang lubos niyang maunawaan ito sa ibang pagkakataon. Mabilis na lumipas ang oras, at ang liwanag sa loob ng silid ay lumabo at lumabo, ngunit hindi nila ito naramdaman. Sige, magpapahinga muna ako. Jillian, pakibalik si little friend Zhao. Boses ng Sacred Lord Star Demon ang narinig mula sa kabilang kwarto. Oo. Hindi sinasadyang ibinalik ni Jillian ang libro sa bookshelf. Sir Zhao, mangyaring sumama sa akin. Tumingin si Jillian kay Zhao Feng at wala siyang masalimuot na emosyon tulad ng dati. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, hindi niya mababrowse ang pribadong koleksyon ng Sacred Lord Star Demon, kaya kailangan niyang pasalamatan si Zhao Feng para doon. Kailangang malaman ng isa na ang sariling alagad ng Sacred Lord Star Demon, si Ji Huya, ay pinahintulutan lamang na mag-browse sa koleksyong ito sa loob ng isang araw. Bakit mo gustong hanapin ang may-ari ng Eyes of Samsara? Tanong ni Jillian habang pabalik. Ang huling beses na lumitaw ang Eyes of Samsara ay 1,000 taon na ang nakalilipas, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang koneksyon si Zhao Feng sa kanya. Ang may-ari ng Eyes of Samsara ay makakatulong sa akin na makahanap ng isang taong napakahalaga. Simpleng sagot ni Zhao Feng. Oh. Tumanggaw si Jillian at tila kalahating naiintindihan. Sa sandaling ito, 3 tao mula sa G-Family ang lumapit sa kanila mula sa harapan. Jillian, bumalik ka na. Tuwang-tuwa ang isang gwapong binata na may purple hair at agad na lumapit. Kababalik ko lang. Nagpakita si Jillian ng walang magawang ekspresyon. Ito ay. Ang kabataang si Jillian ay tumingin kay Zhao Feng na may hindi masyadong magiliw na tingin. Ang iba pang 2 miyembro ng G-Family ay tumingin kay Zhao Feng na parang magkakaroon ng magandang palabas. Alam ng lahat na mahal ni Jillian si Jillian. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang ibang humahabol sa nakababatang henerasyon ng G-Family kahit na siya ay napakaganda. Hindi nila akalain na ganito kalapit ang outsider na ito kay Jillian. Siya ay panauhin ng G-Family, si Zhao Feng. Matapat na sagot ni Jillian, at ang 3 sa harap ay nagpakita ng kakaibang mga ekspresyon. Zhao Feng. Hindi ba isa siya sa purple-haired demonic duo mula sa Divine Illusion Dimension? Hindi ba ninakawan niya ang isang grupo ng mga mapagkukunan mula sa G-Family? Paanong naging bisita na siya ng G-Family at napakalapit kay Jillian? Naalala lang ni Jillian ang lahat ng iyon nang makita niya ang kanilang mga ekspresyon. Ang mga detalyadong balita mula sa paglilitis ng Crown Prince ay maaaring hindi pa pumasok sa kanilang mga tainga. Sa ngayon, ang 18 probinsya ang nakakaalam lamang na ang ika-9 na prinsipe ay naging Crown Prince. Zhao Feng. Wala akong pakialam kung ninakawan mo ang mga mapagkukunan mula sa G-Family sa Divine Illusion Dimension, ngunit hindi ako papayag na maging napakalapit mo kay Jillian. Nagbago ang tono ni Jillian habang binabalaan niya si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1000. Purple Star Tower. Zhao Feng. Wala akong pakialam kung ninakawan mo ang mga mapagkukunan mula sa G-Family sa Divine Illusion Dimension, ngunit hindi ako papayag na maging napakalapit mo kay Jillian. Nagbago ang tono ni Jillian habang binabalaan niya si Zhao Feng.
Kahit na si Zhao Fang ay panauhin ng Ji family, hindi kailangan ni Jillian na maging magalang kay Zhao Fang. Ito ay kung gaano ipinagmamalaki ang 8 big families. Saglit na natigilan si Jillian bago naghanda na pigilan si Jillian. Sa kasalukuyang katayuan ni Zhao Fang at ang puwersa sa likod niya, kahit ang Ji family ay ayaw na magkaroon ng masamang relasyon sa kanya. Lalo na kung ang ika-9 na prinsipe ay naging Sacred Emperor, kung gayon ang mga puwersa sa likod ni Zhao Fang ay magiging mas malakas pa. Maaaring kailanganin lang nila ng ilang daang taon bago malampasan ng buo ang Ji family. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto na maaaring tulungan siya ni Zhao Fang na alisin si Jillian. Jillian, mauna na ako. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay nanatiling pareho habang siya ay nagpaalam kay Jillian. Nagulat si Jillian. Hindi niya inaasahan na ganoon kalmado si Zhao Fang at diretsyong umalis. Hindi niya gustong harapin si Jillian ng mag-isa at may sasabihin sana siya kay Zhao Fang bago niya napagtanto na hindi niya talaga kilala si Zhao Fang. Sinulyapan ni Zhao Fang si Jillian bago umalis. Ito ang Ji family, at si Zhao Fang ay may utang na loob sa Sacred Lord Star Demon ng malaking pabor, kaya ayaw niyang magdulot ng gulo. Narinig mo ba ang sinabi ko? Umungol si Jillian nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Zhao Fang at kung paano siya aalis. Parang binaliwala lang siya ni Zhao Fang. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Malamig ang boses ni Zhao Fang habang patuloy siyang umalis. Ano? Ikaw? Bahagyang namula ang mukha ni Jillian. Nangangahulugan ang mga salita ni Zhao Fang na ganap niyang hindi inilagay si Jillian sa kanyang mga mata. Saan nanggagaling ang iyong kumpiyansa kapag nasa teritoryo ka ng Ji family? Agad na lumingon si Jillian, at isang mahinang alon ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ang kumislap sa kanyang purple star eyes. Huwag! Sinubukan agad ni Jillian na pigilan si Jillian. Hindi niya inaasahan na aatake talaga siya. Gayunpaman, huli na. Ang paglabas ng isang Eye Bloodline technique ay nangangailangan lamang ng isang instant. Ang mga kadena na gawa sa purple na ambon ay lumitaw sa paligid ni Zhao Fang, ngunit dahan-dahan pa ring umalis si Zhao Fang na parang hindi siya naapektuhan. Berde ang mukha ni Jillian. Kahit na hindi siya naglagay ng maraming pagsisikap sa paglilinang, walang epekto kahit na pagkatapos niyang kumilos. May iba pang miyembro ng kaparehong edad na nanonood. Saan kaya pupunta ang mukha niya pagkatapos nito? Agad na inilabas ni Jillian ang lahat ng kanyang eye intent. Si Jillian ay isang emperor, at bagamat ang kanyang kahusayan sa mga diskarte sa Eye Bloodline ay katamtaman lamang sa Ji family, sapat na ang kasanayang ito para matrap ang pinakamataas na emperor sa isang mundo ng mga ilusyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Bagamat hindi pa rin siya apektado, sinisimulan na siyang inisin ni Jillian. Kahit na si Zhao Fang ay mapayapang umalis ngayon, si Jillian ay maaaring magalit muli sa kanya sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, kailangan pang manatili ni Zhao Fang sa Ji family ng ilang sandali. Biglang tumalikod si Zhao Fang, at isang purple golden na liwanag ang nagsimulang dumaloy sa kanyang kaliwang mata at naging isang walang katapusang bangin na lubhang nakakaakit. Agad na naputol ang ilusyon ni Jillian. Ano? Ang mga mata ni Jillian ay nanginginig habang siya ay likas na tumingin sa mga mata ni Zhao Fang. Sa susunod na sandali, dumating si Jillian sa isang purple maze palace. Ang maze palace ay napapaligiran ng ambon, at nagkaroon ng unos ng hangin at kidlat na umuusad sa itaas. Jillian, anong nangyari sa'yo? Nalaman ng isa sa mga katabi ni Jillian na para siyang tulala at nakatayo lang. Walang reaksyon si Jillian sa anumang sinabi nila. Sinubukan ng dalawa pang iba ang lahat ng uri ng Eye Bloodline techniques, ngunit lahat ng ito ay walang epekto sa kanya. Anong ginawa mo kay Jillian? Bahagyang nataranta ang dalawang disipulo. Mula dito, kitang-kita nila kung gaano kalakas si Zhao Fang. Gayunpaman, nakatakdang magdusa si Zhao Fang kung kikilos siya laban kay Jillian. Si Zhao Fang ay hindi nag-abala sa kanila. Tumalikod na lang siya at umalis. Sa sandaling ito, sumunod din kaagad si Jillian sa likuran niya. Wala ka namang ginawa sa kanya diba? Tumingin si Jillian kay Zhao Fang at bahagyang nag-alala. Siya ay medyo sanay sa mga ilusyon, at maging siya ay nagulat. Anong uri ng ilusyon ang ginamit ni Zhao Fang na napakabisa nito laban sa isang miyembro ng Ji family? Kailangang malaman ng isa na ang mga miyembro ng Ji family ay hindi lamang mayroong purple star eyes, na lubhang nababanat laban sa mga ilusyon,
ngunit sila rin ay ipinanganak at lumaki sa espesyal na maulap na lugar na ito na nagpapataas ng pagtutol sa mga ilusyon. Ang G-family ay nagdadalubhasa din sa Tao of the Soul at Tao of Illusions din, kaya dapat madali silang makalusot sa anumang ilusyon. Gagaling siya sa ilang sandali. Nag-isip sandali si Zhao Feng bago nagsalita. Ang ilusyon na ginamit niya lang ay isang bagong diskarte sa ilusyon na ginawa niya sa pamamagitan ng paggamit ng Eye of Illusion, Purple Star Chaos na natutunan niya noong huling pagkikita niya sa G-family, pati na rin ang ilang mga pag-unawa na nakuha niya sa Secret Hall ng Sacred Lord Star Demon kanina. Ang pamamaraan ay hindi lamang nag-drag sa kamalayan ng kalaban sa kanyang sariling ilusyon, maaari rin itong baguhin ang mga pandama ng isang tao, kasama na ang kanilang divine sense, upang iparamdam sa kanila na para silang nasa totoong mundo. Maaari nitong ganap na bitag ang kalaban sa isang mundo ng ilusyon dahil hindi nila malalaman na isa ito. Kapag ang isang tao ay pumasok sa isang ilusyon, karamihan sa mga tao ay alam na ang lahat ng bagay sa kanilang paligid ay peke, kung kaya't maaari silang magpumiglas mula dito. Gayunpaman, paano kung akala ng taong nasa ilusyon ay totoo ang lahat ng bagay sa kanilang paligid? Siyempre, sinusubok lang ni Zhao Feng ang illusion technique na ito. Kailangan pa niyang mag-browse sa mas maraming eye bloodline techniques para maperpekto ito. Biglang naramdaman ni Zhao Feng na kailangan niyang kunin muli ang Tao of the Soul at ang Tao of Illusions. Oh, tumanggo si Jilan. Bagamat alam niya na ang mga diskarte sa eye bloodline ni Zhao Feng ay napakalakas, hindi niya inaasahan na ang kanyang kahusayan sa mga ilusyon ay umabot din sa ganoong kataas na antas. Pero kailangan mong bantayan si Jillian. Baka guluhin ka niya mamaya. Babala ni Jilan, ngunit naramdaman kaagad na hindi na kailangan. Si Zhao Feng ay personal na inimbitahan ng Sacred Lord Star Demon. Dagdag pa sa lakas ni Zhao Feng, walang gaanong magagawa si Jillian kay Zhao Feng. Kahit na ang mga miyembro ng upper echelon sa likod ni Jillian ay hindi dapat problemayan si Zhao Feng para lang kay Jillian. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na maunawaan ang mga aklat na kanyang naisalo nang bumalik siya sa kanyang silid. Nagsimula rin siyang mag-multitask at linangin ang 10,000 Divine Thoughts technique at maunawaan ang Tao of Destruction na nakapaloob sa God Tribulation Lightning. Ang Tao of Illusions ay may dalawang landas. Ang isa ay isang nakakasakit na pag-atake ng Tao of Illusion na maaaring direktang makaapekto sa kaluluwa. Ang isa pa ay isang bitag ng Tao of Illusion na ginamit bilang suporta. Karamihan sa mga miyembro ng G-family ay pinili ang Tao of Illusion attacks. Ang koleksyon ng G-family ay talagang ang pinakamahusay sa kontinente. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Naalala pa niya si Meng Shi mula sa Thousand Darkness Sacred Clan, na may bloodline ng Nightmare Race, na nasa ika-239 na pwesto sa 10,000 Ancient Races. Ang kakaibang kakayahan ng kanyang 10,000 Ancient Races bloodline ay isang illusion technique. Kung sinanay ng isa ang Tao of Illusions sa isang tiyak na antas, maaaring makuha nila ang lakas ng isa sa 10,000 Ancient Races. Master. Ang boses ni Bichingyo ay narinig mula sa malapit. Ano ito? Si Zhao Feng ay maaaring makipag-usap sa kanya ng direkta sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Kung gustong tumuon ni Master sa Tao of Illusions, maaari kang pumunta sa Purple Star Tower ng G-family. Mungkahi ni Bichingyo. Ang Purple Star Tower ng G-family ay lubhang sikat sa buong kontinente bilang isang lugar upang linangin ang mga diskarte sa soul at illusion. Maraming mga disipulo ng G-family ang gumamit ng mga puntos ng kontribusyon ng pamilya upang makipagpalitan ng oras sa Purple Star Tower, at naniniwala siya na tiyak na hindi alam ni Zhao Feng ang tungkol sa Purple Star Tower. Purple Star Tower. Tumigil sandali si Zhao Feng. Wala talaga siyang alam tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ni Bichingyo kay Zhao Feng ang ilang impormasyon tungkol sa Purple Star Tower. Dumating muli si Jilan sa umaga ng ikalawang araw. Zhao Feng, iniimbitahan ka ng Sacred Lord Star Demon. Dumating sila sa pribadong bulwagan ng Sacred Lord Star Demon at nagsimulang matuto tulad kahapon. Tuwang-tuwa si Jilan. Hindi niya inaasahan na makakasama niyang muli si Zhao Feng at magbabasa pa rin ng mga aklat dito. Kasabay nito, mahulaan niya ang intensyon ng Sacred Lord Star Demon. Alam ni Jilan na sinadya niyang gumawa ng oras para mapag-isa silang magkasama. Ngumiti ng mapait si Jilan at hindi sumangayon. Maaaring gumalaw ang puso ng sinumang babae dahil sa isang walang katulad na henyo tulad ni Zhao Feng,
ngunit hindi siya kumpiyansa na magagawa niyang magustuhan siya ni Zhao Fang. Nagulat din si Jilan sa kung gaano kahalaga ang ibinigay ng Sacred Lord Star Demon kay Zhao Fang. Nagsimulang lumabo ang ilaw, at dumilim ang silid. Senior Star Demon, gustong basahin ng junior na ito ang nilalaman ng bookshelf sa kanan. Mensahe ni Zhao Fang sa Sacred Lord Star Demon sa susunod na kwarto. Oh! Agad na lumitaw ang figure ng Sacred Lord Star Demon sa tabi ni Zhao Fang na may naghihintay na ekspresyon. Pagkatapos ay ibinigay ni Zhao Fang ang Dark Eye Secret Manual na ginawa na niyang kopya sa Sacred Lord Star Demon. Dark Eye Secret Manual. The Eyes of Death. Kinuha ng Sacred Lord Star Demon ang libro sa kamay ni Zhao Fang at sinimulan itong basahin. Munting kaibigan Zhao. Mayroon lamang ilang pangunahing kaalaman at teorya sa aklat na ito. Maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa mga disipulo ng Ji family. Ang Sacred Lord Star Demon ay nagbigay ng isang mahinang ngiti, ngunit ang kanyang tono ay euphemistic. Ngumiti si Zhao Fang. Wala man lang siyang pag-asa. Nang makuha niya ang Dark Eye Secret Manual, nasa Small Origin Core Realm lang siya. Bagamat napakataas ng kahusayan ng Emperor of Death sa mga diskarte sa Eye Bloodline, malinaw na hindi ito kasing husay ng pinakamalakas na pamilya ng Eye Bloodline sa Continent Zone. Sa loob ng inaasahan ni Zhao Fang na hindi gusto ng Sacred Lord Star Demon ang Dark Eye Secret Manual. Gayunpaman, hindi sasabihin ni Zhao Fang sa kanya ang teorya sa likod ng disintegration technique ng kanyang God Eye. Paano naman ang Soul Eye Refining Technique? Saglit na nag-isip si Zhao Fang ngunit hindi ito inalis. Ang Soul Eye Refining Technique ay ang pinakamahalagang diskarte sa pagnanakaw ng mata na nakabatay sa kaluluwa sa Heaven's Legacy City. Higit pa rito, ang Soul Eye Refining Technique ay ipinagbabawal at nagdulot ng maraming pinsala. Sa makatuwid, kinuha ni Zhao Fang ang iba pang pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa. Soul Splitting Technique. Na-curious si Sacred Lord Star Demon habang kinuha niya ang bagay mula sa kamay ni Zhao Fang. Mabuti. Bulalas ng Sacred Lord Star Demon, na natakot si Jilan sa tabi niya. Anong uri ng lihim na pamamaraan ang makapagpapasaya sa Sacred Lord Star Demon? Bumilis ang tibok ng puso ni Jilan, at lalo niyang hinangaan si Zhao Fang. Isinara lamang ng Sacred Lord Star Demon ang libro pagkaraan ng mahabang panahon at nagsalita ng nakangiti. May 3 araw si Little Friend Zhao para basahin ang bookshelf sa kanan. Ngumiti si Zhao Fang. Bagamat mayroon lamang isang yugto sa Soul Splitting Technique at hindi pa ito kumpleto, ang mga teorya at ideya sa likod ng diskarteng ito ay lubhang nakamamanghang at sinira ang tradisyon. Maging ang mga makina ng Heaven's Legacy City ay nagbigay sa teknik na ito ng mataas na rating, at naniniwala siya na ang Sacred Lord Star Demon ay isang taong may magandang mata. Laking gulat ni Jilan. Sa kanyang memorya, pinahintulutan lamang ng Sacred Lord Star Demon ang isang tao na basahin ang mga libro sa tamang bookshelf. Kung gusto ni Little Friend Zhao na pagbutihin ang Soul Splitting Technique, maaaring may kailangan ka doon. Babala ng Sacred Lord Star Demon bago umalis. Sa isang maulap na engranding palasyo sa Ji family. Great-grandfather, inatake ako ni Zhao Fang at nawalan ako ng malay. Lumuhad si Jilian sa isang bulwagan. Ikaw ang nawalan ng mukha para sa Ji family. Isang sinaunang panaginip na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Naiintindihan. Alam ni Lianer na siya ay mali, ngunit si Zhao Fang. Lumukso ang puso ni Jilian habang nagpatuloy siya. Siya ay isang bisita na dinala dito ng Star Demon. Pinutol ng matandang boses si Jilian. Tumigil sandali si Jilian bago sumilay ang pagkabigo sa kanyang mga mata, at hindi na siya nagsalita. Gayunpaman, sinusuportahan ng Ji family ang 8th Prince, at ang Star Demon ay nagkaroon ng magandang relasyon sa isang tao sa likod ng 9th Prince nang hindi man lang sinasabi sa akin. Muling tumunog ang matandang boses.